Hello, good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are. So today, I'm going to show you my Pinguicula haul. Pinguicula haul. Yes, that's right. So I have 4 here. So nasa screen yung name ng bawat Pinguicula. So I thought it was time to buy new Pinguiculas because my old Pinguicula was thriving. Bye! Hindi pa babaya, nakaka-start pa lang. Ayan, so pili muna tayo kung anong pot yung gagamitin. We have pots from Pot Mama, favorite pot seller. Or this bowl na clear Mama. para... Pot Mama. Yeah, Pot Mama. So, meron din tayong... What's this, anak? Pumice. Pumice? I don't know. Miss Pumice. Lava rocks? Lover. Yes, lava rock. And then, inisip ko mag-try ng Puffcal chips. And ito naman ay And some color. color. That's Sphagnum peat moss. Ibi-mix natin siya sa pumice para yun yung substrate no mga Pinguicula. Ayan. Tapos i-arrange natin siya. So, napili natin ay yung bowl, clear bowl para makita natin yung level ng water. Now, we're going to choose the lava rock para sa ating, para sa ating Pinguicula arrangement. So, we have 3 choices here. And I'm choosing this one kasi parang siya yung pinaka-swak dun sa bowl. Ayun, so next, we're going to prepare the substrate naman. So, yung bilin nung napagkuhanan ko nung Pinguiculas ay 90% pumice and 10% sphagnum peat moss. So, linagyan ko na ng pumice yung ilalim ng bowl. So, siya yung pinaka-ilalim na layer. Tapos, sa ibabaw na lang ako maglalagay ng sphagnum peat moss. Para, yun yung maabot ng roots ng Pinguicula kasi mababaw lang naman sila mag-roots. Ayan. So, yung napag-ilahan ko ng mga Pinguiculas, he's letting go of his collection daw kasi papasok na siya ng med school. So, I actually got these 4 Pinguiculas for a really good price. So, ang swerte ko na natsyempuhan ko yun kasi medyo pricey yung mga Pinguiculas, which is why ngayon lang ulit ako bumili after nung first one na nabili ko last year. Ayun. Tapos, this bowl is also going to the kitchen window na kung saan nandun din yung first ko na Pinguicula, yung Pinguicula moranensis. Na ipapakita ko next video kasi yun naman, magkakaroon ako ng what do you call that? Is-split ko naman siya kasi lumaki na siya. Tapos, ilang beses siya nag-flower recently. Tapos, every time nagka-flower siya, nagpo-produce siya ng panibagong parang head. So, I think pwede ko na siyang i-split. So, that's what I will be doing next time. Ayun. So, abangan nyo yun. That's for the next video. So, back to this Pinguicula kingdom or Pinguicula bowl arrangement. Ayan, nilalagyan na natin yung sphagnum peat moss and pumice mixture doon sa ibabaw. So, yan na, dyan ko na i-direct na ilalagay yung mga Pinguiculas. Ayun, so, ganun lang naman. Madali lang naman to. Essentially, nagmix lang tayo ng substrate for the Pinguicula. Naglagay ng rock. I-arrange lang natin siya mamaya. Wala namang masyadong hanash. So, di ko na talaga alam kung anong pang sasabihin ko. Pero, chichika na lang din ako kasi matagal na akong hindi gumagawa ng long video. So, hi! Kamusta kayo? Kung
nakapanood na kayo ng video ko before, hi, welcome back. And thank you for watching again. But if you're new, hello, I'm Grace. And I've started growing my garden late 2023. And ayun, so far, na-addict na po tayo. Hindi na tayo tumigil bumili. Ayan, so ito, nag-try ako ng ilang carnivorous plants, pero Pinguicula talaga yung nagustuhan ko sa mga carnivorous plants kasi cutesy-cutesy siya, tas namumulaklak. Ayun, kaya ito yung parang gusto kong i-collect if ever. Nag-try din ako ng sunjuice, tsaka pitcher plants, but yung sunjuice, nilagay ko kasi outdoors kasi, so napatay ko yung una kong nabili na nilagay ko indoors. Sabi nung isang naging friend na nag-gift naman ng new sunjuice sa akin, mas gusto daw nila outdoors. So, nilagay ko outdoors. Kaso, naging problem naman doon. May mga ibon kasi na naglalaro sa labas. Ayun, parang pinipik nila, pinaglalaroan nila. Tas, hindi na niya kinayang mag-survive. Pero, ayun, nabuhay naman siya sa akin for 6 months. Yung dalawang sunjuice, tsaka isang Pinguicula din yung isa pero yun nga, namatay sila sa labas. So, baka hindi muna ako maglagay ng carnivorous plants sa labas kahit gusto ko sana ng carnivorous plants doon for some of the insects. Ayun, kasi baka nga makuha lang din ng mga mapaglaruan lang ulit ng mga ibon. Tapos, sa mga pitcher plants naman, yung mga una naming biniling pitcher plants kasi nag-request, yan, isa sa mga unang request ng husband ko sa akin, mag-alaga kami ng carnivorous plants para sa mga langaw, ganyan. Pero, so yun, ang una namin tinay ay pitcher plants kasi ayoko ng, what do you call that? Venus flytrap kasi na parang masyadong monstrous yung itsura nila for me. So yun, pinili namin yung pitcher plants. Pero lahat ng binili naming pitcher plants that time, namatay na ata. Wala na atang nag-survive. Tapos naka-receive ako ng pitcher plant ulit nung December as welcome gift nung Christmas party ng Suloy. So, Suloy is a plant community. Sobrang saya doon. If you want to join, you can try to join. Sali lang kayo. There's a Facebook group. It's fun. Ayun, nagkaroon kami ng Christmas party. Tas yung welcome gift, merong pitcher plant. So, yun yung pinili ko. So, yun, buhay pa naman yun. And lumalaki na siya. So, sana mag-survive na siya sa akin. Nilagay ko na siya sa hindi siya self-watering system pero may water dish na siya para hindi na siya matutuyan. Kasi yun ata yung naging problem ng pitcher plants ko na binili before. Parang napapabayaan sila ma-water. So, isa-isa silang natuyot. Ayun. So, ito, nag-arrange na tayo ng Pinguiculas sa dish. Wala naman. Ipapatong lang naman yan. So, ganun lang talaga. I try as much as I can na hindi masyadong i-stress or i-press down yung plants. Kasi yun yung sabi naman nung una kong napagbilhan ng Pinguicula moranensis ko na ayun, mas stress sila pagka press ko masyado. Pero as long as naman daw na okay yung crown, okay naman din daw yung plant. Ayan, so para hindi siya malagasan, hopefully, I try to be as gentle as much as possible. Tapos, ayun, nilalagyan ko lang ng substrate yung paligid nung roots na exposed. So, yun, pinipress ko lang dun sa roots, sa part ng roots yung substrate.
Pingicula Johanna, yung red, una siya sana yung ilalagay ko sa taas, pero dahil red yung lava rock, nilagay ko na siya sa baba, sa ibabaw ng pumice para puti yung paligid niya at makita siya. Cute din yung yung cyclosecta, yung purple. Medyo mahal siya pagka tumitingin ako, pero ito, ayan, medyo mura ko to nakuha. At malaki na siya, tsaka dami na niyang leaves. Hopefully, makip ko yung color nila kasi hindi masyadong direct sun. Pero sobrang, talaga, sa window ko talaga sila mailalagay. So, hopefully, makip ko yung sun-stressed color nila. Pero yung original setup nito dun sa nakuhanan ko, naka-grow light sila eh. Ayun, wala ko nun. Lang talaga, side lang ng window. Sana maging masaya naman sila dun sa paglalagyan ko. Yung Moranensis, mukha naman siyang masaya, tapos hinuli niya lahat ng mga fruit flies na nakapasok kasi nga, so kitchen. So, minsan may mga fruit flies kapag syempre may mga food kasi doon. Ayun, na naiiwanan. Yun, so very helpful talaga na merong Pinguicula doon. Parang, ang saya minsan, kasi syempre nakakainis pagka maraming fruit flies, pero dahil may Pinguicula, ang saya pag nakitang nahuhuli sila. Kapag yung yellow na sticky trap lang, parang medyo tsaka tingnan. Pero at least ito, decorative, diba? Ayun, so trinay ko lang mag-voice over this time kasi nung sinut ko yung yung video na to, nanonood yung anak ko sa background at naririnig siya. Tapos, kanina nag-start akong mag-record actually. Gising pa siya at sumasali siya, pero ngayon tulog na siya kasi nanood na rin siya after. So, tumigil na din ako sa pag-record ulit. So, ayan, natapos na natin yung arrangement. I hope you find this interesting or somewhat helpful, and I hope you come back next time. See you sa next video. Thank you!